witnesses, nag-iimbento na sila ng nakita niyo ba yung investigation sa House of Representatives? Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung pulis na babae. Idiot na babae. Paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo, may kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Bastos. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita. Kasi kailangan namin ng witness. Dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma, meron pang isa dyan na ating mga guest speakers ngayong araw na ito sa ating pagtitipon dito sa Netherlands. Una na po ang ating mga leaders sa iba't ibang bayan dito sa Europe. Ang sunod ay si Sir Malcolm Conlan, si Boss Dada, na sa kanyang pakikipaglaban ay marami na ring kaso na final sa kanya at hinahabol pa ng BIR. Alam nyo, totoo yan. Hindi lang si Boss Dada, no? Meron pang ibang mga social media personalities na mga kakampi natin at mga kasama natin sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nakasuhan, may cyber libel cases, hinaharas sa kanilang mga BIR assessment, pero nandyan pa rin sila tulad ninyo, ulan man o init, magastos man sa bulsa, magastos man sa savings, pero nandyan pa rin kayo para ipakita sa mundo at iparinig sa ICC na mali ang ginagawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kasama ko din si Attorney Vic Rodriguez, si Senator Robin Padilla, kasama ang mga mahal niya sa buhay, si Ma'am Mariel Rodriguez Padilla, at si Attorney Jimmy at Attorney Isabel Bondok. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil sila man ay gumastos din ng sarili nilang pera para pumunta dito at hindi napapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa maling ginawa ng ICC at ng administrasyon ni Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan ko na yung strepsils. Mawawala kasi ang boses ko. Ganyan talaga pag singer. Kailangan mo halagaan ang boses mo. Hindi ka pwedeng magsasalita kapag hindi ka kumakanta kasi nagagasgas yung Kaya galing ko lang kasi sa concert ko kaninang umaga. Masakit siya sa lalamunan. Unang-una sinasabi natin, 'di ba? Nakita ng buong mundo paano nila kinuha si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Hindi nila pinalabas ng airport. Hindi nila dinala sa local courts o sa korte doon sa Pilipinas. Pinilit nilang pasakayin sa eroplano at dahil matanda na, nanghihina, wala ng lakas, hindi na nila kaya din magsabi na huwag niyo akong hawakan. Tinulak na lang, inakay, paakyat ng eroplano. Dinala nila ng kahit walang passport, walang papeles para sa kanyang
paglipad papuntang UAE, papuntang The Hague, Netherlands. Pangalawa, jurisdiction. Sinasabi natin, lampas na sa 1 taon na pwede ang ICC mag-imbestiga. Dahil umabot na ng 2 taon bago sila nagbukas ng investigasyon sa complaint, reklamo na inihain ni former Senator Trililing, ang tawag sa kanya ng karamihan, na binase din sa mga witnesses niya na tulad ni Las Cañas na may kasong perjury o pagsisinungaling under oath, at kay Matubato na pabago-bago ang sinasabi. At lumabas na rin doon sa Senate hearing na may sayad o medyo may mapapansin mong may sira ang kanyang utak. Yaan ang mga witnesses na kasama ang Western media. Ano sinabi nila? 12,000 ang namatay, 15,000 ang namatay, hanggang umabot na sila sa 30,000 ang namatay. Noong sinabi na bigyan nyo sa amin, isa-isahin natin ang mga pangalan, hindi yung pwedeng magsasabi ka lang 30,000 ang namatay, tapos kahit isang pangalan wala kang maibigay. Kung may tanim bala, merong tanim patay. Diba? Yan ang hawak-hawak nila ngayon laban sa dating Pangulong Duterte. Wala man lang sila kahit isang ebidensya na nagsasabi na totoo ang mga paratang ni Trillanes. At dahil nga wala na patapos na ang ICC bilang isang institusyon, wala na silang kaso. Isa na lang ang kaso nila, yung kaso ni President Duterte. Nakakita sila ng isang administrasyon ni Marcos na ayaw niya na naririnig na merong kumukontra at nagsasabi na mali ang ginagawa ninyo sa pamahalaan natin sa Pilipinas. They're stifling dissent. They are demolishing opposition. Si Pangulong Duterte ang pinaka-staunch critic ng administrasyon ni BBM. Kaya anong ginawa nila? Nung seryoso na tinatanong, may problema ka sa kapasidad mo mag-isip dahil gumagamit ka ng cocaine. Yes. Nung nagsabi na si Pangulong Duterte, pumirma ka ng budget, presidente ka, pumirma ka ng budget na madaming blanco. May blanco sa pera. Hindi blank check ang budget. Kailangan nakasabi dyan kung saan gagamitin at magkano. Ibig sabihin, hindi mo binasa ang budget. Labag sa batas yun. Kahit man ang mga blanco sa budget, labag din sa konstitusyon yun. Anong ginawa nila? Kinuha nila, sabi nila, ICC. Ito na, may kaso na kayo, ihahatid namin sa inyo. Walang problema. Illegal ang pagkuha sa kanya dito sa Pilipinas. Wala namang maghahabol sa amin dito. Kami ang pinaka makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala. Yan sila. Wala silang boses, wala silang magagawa kung ano ang gusto naming mangyari. Ganon ang ginawa nila sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako
kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally niyo? Sabi ko, laban sa ICC. Laban sa administrasyon ni BBM. Kasi mali naman talaga yung ginawa nila. Hindi naman pwede na itama mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Diba? Tapos sabi niya, bakit? Meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagkuha, pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo, ay tama. Pag konti na lang tayo, ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. At dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito, Tama! alam mo ma'am, may nakita ako isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station. May dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ng panahon na ganun na rin ang gagawin ko. Kahit mag-isa ako, magsasabi at magsasabi ako sa ICC, mali ang ginawa ninyo at pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. Kasama mo kami! It's a very Western-centric mindset. Nakita nyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado? Saan sila lagi kumukuha ng mga tao na nililitis nila? Sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon ang ginawa ng ICC. At ngayon, nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-imbestiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? Tama! May dala siyang buto. Tapos buto pala ata ng baka yon kasi lechonan ng baka yung Magbulalo! yung Ibulalo! diba? Nag-imbestiga na sila 2012. O nagbukas na kuno ng inquiry